Hello, good morning mga kalakwatsera. It's nice to be back here in the city of Naga. The city of Naga is the industrial city of southern Cebu. It is on the city where most of the power plants, cement factory is being built, no? Or is being operational. Kaya nga tinawag tong industrial city. But aside from that, they have this world-class na boardwalk. You know what mga kalakwatsera, if only hindi cloudy ngayon or gloomy because there was really an imminent threat of a typhoon, we should have captured a beautiful sunrise comparable to that in Rojas Boulevard in Manila. But sadly, it has been a gloomy early morning here. Time check, 5:45 in the morning. Wala tayong makapture na sunrise. But, undeniably, napakaganda pa rin. Look at, you take a look of the boardwalk at saka yung karagatan niya. This is a very ideal place to do an early morning exercise, and on the evening, you can bring your loved one and family to stroll around here and have a gastronomic treat for yourself kasi maraming mga stalls dito where you can dine of your favorite delicacy, cuisine, distinctly made from famous chef or cook here in the city of Naga. So I would like to invite all of you to visit the city of Naga. This is around 30 kilometers in the southern Cebu. At the same time, you wait for kanilang mga pasabog dito, lalo na kung malapit na ang Christmas, no? Yung napakagandang Christmas trees and Christmas decor on which the city of Naga is very famous for. Have a blessed day mga kalakwatsera. Always remember what Mamita told you, we only live once, but if we live it right, once is enough, and always bring back the glory to God Almighty. Have a blessed day mga kalakwatsera, and daghang salamat kaninyong tanan. Thank you. Salamat. What's your name? Rene. Ernie, okay. This is my channel. Oh, very beautiful, aesthetically city boardwalk sa syudad ng Naga. Captivating, huh? Beautiful. A good place to do an early morning exercise around here. Malayo lang siya sa Cebu City, but it's worth the drive and a trip. Only kung maganda ang panahon, we should have captured a lovely sunrise. Kaya lang gloomy ngayon. But still undeniably, napakaganda ang boardwalk sa syudad ng Naga. Good morning mga kalakwatsera. To all the social media users, that's why we call them netizens, spread love instead of hate, no? Fill this world with love and beauty. Live to inspire one another. That's what the signage have reminded us. Pagmamahal, hindi puot at galit, and no more bashing. Thank you. Good morning mga kalakwatsera. This is the world-renowned fountain created by industrial designer and internationally famous Kenneth Cobonpue. Where do you find this one? Darirani sa syudad sa Naga. It is in southern part of Cebu. This renowned fountain was able to withstood the super typhoon Odette. Hindi siya nasira because it's made of steel, just like the strength and resiliency of Nagaeños, or the people of Naga, who have shown resiliency despite the pandemic, despite the super typhoon Odette. Buhay na buhay ang siyudad ng Naga.
So I'm inviting all of you to visit the industrial city of Southern Cebu, ang Siyudad sa Naga. Daghang salamat! Check lang po guys. Kalakwat-sera, good morning ha. Kung ganahan mong lamian ng mga pagkaon nga matawag nato nga murag mga home cooked meal, dire mo sa Fe Kandingan sa friend nako nga si Fe Labalan for the best tasting balbakwa. Larang na pa sila'y isa to kanding isa ka nito? Kaldereta. Kaldereta. Naapa sila'y humba. Naapa sila'y imbutido. Beef steak. Katong steak, no? Beef steak. Paklay. Paklay. Daghan kayo mapilian dire. And lapad kayo ang parking space area. Ano eh? So dili mo magduwa-duwa, dili mo mahadlok magpark sa inyong sakyanan. Kay dako kayo ang parking space. Presko, bagong luto, lami kaayo, at the same time affordable. Diri na mo sa Fe Kandingan sa SRP, just beside Gaisano Capital. Okay? Fe, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kalakwat-sera, nibalik ko sa kananan ng akong amiga si Fe Labalan sa ang Fe Kandingan dire sa SRP sa may Talisay City. Paborito na ko ang mga pagkaong gi-offer sa ako ni Fe na ay tinulang isda. Kani dili ni bawal. Ang bawal sa ako ang kanon, pero i-try na ako balik karon kay naaman ko kang Fe Labalan ang iyang balbakwa. Daghan man gyud kay mag-request sa ako ngano man gyud nga ang balbakwa man gyud perming i-request niyo sa ako nga ako kanon. Pero kaning balbakwa dili na ko ni permi kanon na kay apan doctor's order nga dili na gid na siya maayo sa age na ko. But for today's video, mukaon tag balbakwa kay usa ni sa mga specialty diri sa Fe Kandingan, and of course ang tinulang isda. Come on, join me, mamahaw ta diri sa lamiang kananan ni Fe Labalan sa Fe Kandingan. Maayong buntag, Sugbo, mga unta. Tara na! Kuyugi ko kay mga unata. In today's video, mga unta kung unsang bawal sa ako ang balbakwa diri sa Fe Kandingan. Mukha unta ni pero dili ni permi-permiha for today's video rani. Ang balbakwa, ang lamiang balbakwa diri sa Fe, sabaw pa lang, sudan na. Ako kay dili man ko ariyat, mas komportable ko mukaon nga mag kinamot. Kinamot gyud ko, pasensya na kay ako mas gusto nako nga magkinamot ko. Pobre man ko kinagikanan. So naanad ko og magkinamot, pasaylo ako kay dili ko dato sama sa uban dira nga mubas sa ako kumukaon kuno ko ngano magkinamot. Pasaylo ako kay pobre man ko. Sa amo ka pobrehon, mas gusto ko magkinamot. Tara mga unta ha. Ayun. Sus. Kani dire ang balbakwa ni Fe. Ang nakalahian niya. Humok kaayo, tanawa. Sobrang kahumok.
Unya, dili halang. Okay, sir. Dili halang. Sige, ako Hmm? save yung number, sir. Sige, thank you. Siyempre, kay Bisaya man ta, ato ni siya parisan ug mais. Kitang mga Subuanon, mas lami gid mo kaon nga mais ang ato kanon. Unya, magginamot. Kay unsaon nimo pag-ingon nato nga finger licking good. Ang usang nga sudan kung naatay kubyertos. Na. Kaal. Wow. Umok. Yung lami kayong lasa. Kay ang karne, ang sauce niya mo nag-penetrate na sa karne. Sabaw pa lang, oh. Sudan na. Ano? Ani mo diri ha? Sa fekandingan ha? Dili mo kaon. Kanang saba si Finak, sige pang saba. Pero kung ganaan ito nami ang balbakwa, dili mo sa fekandingan. Wow! Kami kayo. Just bite, oh. Namiya, oy. Uy, ayaw saba sa akong doktor, ha? Ayaw yung taon magsaba sa akong doktor. Kaya makasabaan niya ako sa akong doktor. Anyhow, ayaw mo kalimot. Ang lami ang balbakwa. Dire sa Fekandingan, SRP, Talisay. Tapad lagi niya sa Gaisano Capital. Thank you very much. And always spread love, inspire one another, and live beautifully without bashing. Instead, let's enjoy life and bring back the glory to God Almighty. May buntag mga kalakwatsera. Okay, mga kalakwatsera, naagihapon ta sa Fekandingan. Dili na siya famous dire sa iyang imbutido, sa iyang balbakwa, sa iyang kaldereta, iyang humba, iyang larang. Naasad siya'y tasik. Kani for today's video, ang tinula na kong isda, tasik. Kani siya, ulo. Ganahan man gyud kog ulo sa isda. O ayaw i-double meaning ha. Nag-ingon ko nga ganahan kog ulo sa isda. Dili double meaning na. Siyempre sabaw. Kalami man lang. Sabaw pa lang. Sudan na. Ilahan gyud nimo na ang isda nga gigamit presko kay lasa, malasa kaayo ang sabaw. Sige, ato na ni siya. Pakalas na taani. Ang giingon nila nga tinulang tasik. Wow. Sus, kadako. Kadako ani oh. Lami kayo. Naata ng nutritional value. Mauni siyang pagkaon nga di ko mahadlok. Kaya dili bawal sa kuha. Ang nakalahi, presko kaayo. Nga isda. Luwa niya. Facts. Hey! Nalipat ko nga naman dahil ko yung mais. Oy, sa kalami ng isda, nalipat ko. Okay.
Kana. Ito, wow. Wow. Ara. Undanon. Puros unod. Ang nakalami sa tinuwa dire ni Fe. Ang lasa niya nagdikan sa labas na isda. Very healthy na pagkaon. Ipaningot na ko mga kalakwatsero. Pagpanington, meaning lami kaayo ako gikaon. Salamat kayo, Fe. Di ba ato cook din si Marilo, no? Marilo, salamat kayo. Yaw kalimot, ha? Pag gusto mo lami nga pagkaon nga murag home cook, nga murag naara ta sa balay, diri mo sa kang Fe Kandingan sa may SRP Talisay. Day. Unsa ka? Mahuman ganil si Tanawa, oh. Joy. Pulos gyud siya. Pulos gyud siya unod. Murag wala kay bukog. Maingon mo nga bukog ko. Dili gyud na bukog kung saan pagkabukog ani nga. Pulos man siya unod. Ha? Ngam. Mauday ning tasik nga isda nga. Undanon kaayo, oh. Tambok. Bulos siya unod. Na, nawa? Na-timingan gud ko nga napay ulo. Sayo man gud ko ni ani. Mauna nga. Ang ulo, oh. Wa na nako matagad ang mais. Mga kalakwatsera, anyway, di na ko makahurot aning mais kaya ako gituyo diri ang tinula. Mao na tong mga pagkaon bitaw nga murag naara ta sa balay nya, very healthy nga pagkaon, very affordable. You come early karon pamahaw ni diri ani mo sa kang Fe Kandingan sa may SRP ni sa Talisay nga part, ha, just beside Gaisano Capital. Pangitaas si Malu, mao ni ang ilang chief cook. Si Fer lisod kay na pangitaon kay daghan kay negosyo. Pasalamat ko karong adlaw. I have the best food nga gi-offer sa ako ani Fe nga halad gikan sa langit, gikan sa Ginoo. Kay kani mga pagkaon, these are blessings from the Lord above. Dagang salamat Fe Kandingan, Fe Labalan, dagang salamat Malo, dagang salamat. Dagang salamat sa nagkaput sa video. Ano sa pangalan ni mo, Day? Joylyn Puesto. Ha? Joylyn. Joylyn, daghan kayong salamat sa pagkaput sa video. And always bring back the glory to God Almighty sa mga pagkaon nga gihatag sa ato kada adlaw-adlaw. Kay kung dili tungod niya, dili ta makaon. Inaning pagkaon nga lami kayo. But always remember, if you want the best tasting food that is very affordable, nutritious and clean and fresh, ani mo sa Fe Kandingan diri sa SRP sa Talisay part ng Sugbo. Thank you, maayong buntag kaninyong tanan. So good morning mga kalakwatsera. Another blessing for the day. I had a very sumptuous breakfast courtesy of my friend Fe of Fe Kandingan. Na ako'y na-meet, na ila-ila na ako, and he was so pleasantly, radiantly saying, gatanaw doon siya sa ako mga video. Where do you watch my video?
sa TikTok. YouTube. Sa YouTube. His name is Matt and he's going to have a breakfast here with his family, I suppose. Mac, thank you very much for watching. And I hope you had fun every time I post something new on my YouTube. At the same time, naasad tamak sa TikTok and sa Reels sa Mamita Lacuatsera. Permission to post. Would you like to greet someone else? No. Okay. Again, it's okay. Again, thank you. Daghan salamat kanimo and have sumptuous breakfast here because they have a good food here. Kang fair. Thank you, Matt. Thank you. Okay, bye. We are entering on the smallest yet the oldest military fort in the Philippines, built in 1565, El Puerto de San Pedro. The gallery of the founding of the island of Cebu. This is the different images of Fort San Pedro from the day it was erected in the 15th century, the years of different phases, structure, development of the said fort. Good morning mga Kalakwatsera. It is a walk in History Lane as I feature to you the oldest, considered to be the smallest military fort erected in the Philippine Islands in 1565. Puerto San Pedro, or a military fort by the Spaniards built here in the island of Cebu in the 1500. Pasukin natin at alamin kung anong kwento meron ang military fort na to that was built right here in the oldest province in the country, ang Sugbo. May buntag kaninyong tanan. Pasukin natin itong mga gallery ng mga famous Cebuano artist. Yan. Emmanuel Pañares, sa Cebuano artist. Ito yung mga ginuhit niya representing the famous personalities, no? Ng parte sa history ng Sugbo. The portrait of Enrique Malacca. Portrait of Antonio Pigafetta, the historian. Ito yung sa Blood Compact. Ito kang Queen Juana and Raha Humabo ng Queen Juana. Lapu-Lapu. Portrait nila. Then Miguel Lopez de Legazpi, The Battle of Mactan. Ito yung pagkakita ng Santo Niño dito sa isla ng Cebu. That's Lapu-Lapu. Ito yung mga images lang, no, that came from his mind through historical narrative of Antonio Pigafetta. Ito yung mga portrait, mga paintings na gawa ng isang Cebuano artist na si Emmanuel Pañares. This is the one. Area kung saan nagkakaroon ng mga military drill dito sa malawak na area na to. Kasi nga, ang port na to is triangular in shape. No? Ang area na to, dito ang land area. Sa land na area niya. Kung saan makikita ito ng mga kawal ng mga Espanyol. Ang mga kung anong nagaganap dito sa lupa ng Sugbo. While the military are drilling here, dito sila nagdi-drill.
And you imagine in the 15th or 16th century, ito ang pinakamataas na structure. Ang pinakamataas na structure, man-made structure sa isla ng Cebu. And now, this is the napakalawak na area, the biggest public plaza in Cebu, ang Plaza Independencia. This is the drilling area. Ayan. At yung nakikita natin dito kung saan ang mga kawal, the Spanish soldiers as well as the Filipino volunteers do their drill, no? Kung saan sila nagsasanay dito sa malawak na area na to. As I said, triangular ang shape ng Fort San Pedro, at sa kabilang dulo doon, yun naman ang sa dagat, kasi Cebu is being protected sa mga pirata na nangingidnap ng mga native para gawing mga alipin. Doong area na yon, pupuntahan niya natin mamaya. At I have said na triangular ang shape ng Fort San Pedro. Ito yung area na to, no, facing the inland, and ito namang area na to, dito yung sa harap ng dagat, because this area is surrounded by body of water. Itong area na to, surrounded by body of water. At yung nakita nyo may mga cannons, no, nakaharap yan sa dagat kasi inaantay, or they are protecting the island from pirates, no, who kidnap the natives, mga natives noon, at ginagawang mga slave sa neighboring island like Indonesia, Sabah. Ginagawa nila, kaya nakaposisyon yung mga military, the Filipino volunteers as well as the Spaniards, no, Spanish military. Binabantayan nila sa dagat na to kung may mga bangka, no, nga mga unwanted boats or bangka na mga pirata na siyang kumikidnap ng mga natives. At ito ang drilling area ng mga military dito, kung saan sila nagsasanay, at dito rin sila nagfo-formation, itong lugar na to. Finally, makikita natin itong napakalawak na area na to, kung saan the soldiers gathered here for their drill. Ito, malaking malawak na area na to, yung mga Filipino volunteers, at meron din mga Spanish na mga military na dito nga sila. They come here, they group themselves, readying kung ano man ang mga kalaban na gustong sakupin ang isla ng Cebu. And remember, this is a military fort, no, to protect the island from pirates from neighboring island na gustong kumidnap ng mga natives na gawing mga alipin, at kinukuha rin nila ang mga resources ng Sugbo, because Cebu is an agricultural province rich in fishes, fruits, and vegetation, and also mga minerals. Kaya nga, this is highly guarded, and even on the 15th century, it was already established na Cebu was the richest island in the Philippines. Remember, it is in Cebu where the birth of Christianity took place in 1500.